way, pwedeng mawala sila sa program. Totoo po yun. May mga kondisyon na kailangan nilang ano. Ang pinaka-basic na kondisyon, patuloy na makipagtulungan Correct. sa Estado para mapatibay natin ang kaso at successful tayong manalo sa mga kasong atin. And ang covered lang, yung kasong tinetestify nila. Pag may sumulpot na ibang kaso na hindi nila binanggit, na hindi sila kasama, makakasuhan pa rin sila doon sa ibang kaso. Opo. Yan po ang ating Witness Protection Program, Your Honor. Thank you. Thank you, Secretary Mr. Vida. Chair, before we move Yes, on, with your Senator, indulgence JB, of is recognized. Senator Ontiveros, tukol lang dito sa pag-admit sa state witness state witness protection program. No? How do we determine? How do you determine? Do you determine yung gravity ng participation of those who were admitted as state witnesses? Kasi baka mamaya yung mga na-admit dito most guilty. Di ba, I think, not a lawyer, pero sa batas, na yung mga most guilty, hindi ho pwedeng maging state witness. Thank you, Mr. Chair. Tama po kayo doon, sir, na sa pag-i-evaluate po ng kung sino yung tatanggapin bilang state witness, hindi naman po kasi question niya na unahan. Ang pinag-uusapan ho dito, meron po mga pamantayan na sinusundan tayo. First, that what they have to say is material, it can be corroborated, and that they're not the most guilty. So, kung meron po tayong makikita, no, hindi naman po rin kasi kailangan sa lahat ng kaso na kumuha ng state witness ang Estado. Only in those cases or instances na sa tingin natin kulang o may kakulangan doon sa ebidensya na kailangan mapunuan, diyan po natin tinitingnan kung sino ang pwede nating ikonsidera bilang state witness. Thank you, Mr. Chair. Also, yung ano lang, I think you have to be meticulous on who should be admitted as state witness kasi baka mamaya maubos na. Kung matanggap pa state witness yung talagang main participants, sino pang ano? Sino na lang may iwan dito? Yeah. You have to be meticulous on who to admit as state witnesses. Yes, Mr. Mr. Chair. Thank Yes, you. Mr. Chair. We are very careful and we are conscious of the need to scrutinize and carefully examine who the applicants are. We cannot consider everybody who applies because otherwise wala na po tayong ipoprosecute dyan. Pero ang titiyakin po namin is that bago po kami kumuha ng state witness under the Witness Protection Program, ito po ay makakatulong po doon sa kasong isasampa natin. At bilang parang safety net, dito po sa mga natanggap, binanggit na nga po kanina ni Secretary Vida na hindi naman po sa lahat ng pagkakataon covered dito lahat ng kaso. It only refers to the cases which are covered and mentioned in the Memorandum of Agreement. Thank you. Before I recognize Senator Ruiz Ontiveros, segue lang tayo ng konti. Anyway, pwede naman balikan tong issue, including the Cabral files later. But para lang ma-dispose na natin yung dalawang bagong witnesses. Nakapag-administer na ba ito? Kindly administer the oath to Maria and Joy. Hindi ito yung mga real names nila, pero kindly administer the oath to the two new witnesses. Kindly stand up. Kindly raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. Please sit down. And ipaliwanag nyo lang bakit kayo naanditong dalawa. Kayo na yung magkakwento. Sige. Good afternoon po. We have their real names. Nandiyan naman sa invitation. Thank you. Okay, so we are working for our boss, Rico Ocampo, who was the previous tenant of 30 Tamarind at Forbes Park. 30 Tamarind South Forbes. South Forbes, Yeah. sir. Kayo yung mga staff ni Mr. Rico Ocampo. Kami po, yes po, office staff po ni Yeah. Sir. Na siya yung tenant doon sa bahay na naibenta noong April 2023. Go ahead. That is Continue. correct, Your Honor. And then, during that time, January 29, we were CC'd sa email sa boss namin that we are being evicted January 31 at 3 p.m. Dapat nakaalabas na kami ng place. Unfortunately, sa sobrang dami po ng gamit, we weren't able to comply with their deadline. So we have asked TJ Conti, who is the broker from Turnkey Properties. Nakipag-coordinate po kami to have an extension. And we were given until February 3, I think. That was already 2024 po. And eventually you were evicted. And who informed you that you were being evicted? We were informed by our boss po. It was parang email po ng law firm.
And then, sinisi po kami ng boss namin for us to be aware that we have to leave the place by January 31, 2024 at 3 p.m. Yeah, I was able to talk to your boss, si Mr. Rico Ocampo, and he made mention na meron kayong nakaharap nung you were forcibly being pushed out of the residence. Nabanggit niya si Carla Discaya. Would you confirm that? That was February 1 po. Yeah. TJ Conti, he introduced us to the contractor, but he didn't mention the name. Yeah, but how did you know that that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Discaya? Well, actually, sir, we already mentioned to our boss nung lumabas yung mukha po ni Mr. Discaya. Nasabi ko, kamukha Saan lumabas ang sa mukha? TV po, when the flood control project is being brought up. No? During the hearings. Yes, during the hearings. Okay, so sabi so- ko sa boss ko, sorry Yeah. about that. Sabi ko po sa boss ko, tsaka sa colleague ko, tingnan nyo nga, ma'am, tingnan mo pong maigi itong mukha na to. Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni TJ Conti? And then we both agreed na siya nga. And he was physically there. He was physically there. How long did you talk to Mr. Discaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi natandaan namin siya because he was the one manning the people na sinabihan pa na tulungan kami para mapabilis yung pag-move out namin. Kindly narrate the conversation that took place between you and Mr. Discaya at that point in time. Okay, during February 1 po, it was just a short introduction by TJ Conti. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga gamit dahil sa sobrang dami. And he also mentioned to us na contractor ako dito meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. And then after po nun, That's according to Mr. Discaya. that is according Okay. to the contractors. Now, nandito tayo ngayon sa pagdinig, kung makikita niyo personal, si Carla Discaya, makikilala niyo? Yes, Your Honor. Pakituro niyo nga kung naandito siya sa loob ng session hall. Lapitan niyo na lang kung sino diyan sa among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, Excuse pwede me, po bang... you will be recognized later. Okay. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, miss. Pareho kayo, ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po, Your Honor. Tama po, sir. So maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Correct, Your Honor. O ngayon, Carly, it's your turn. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip ako ng It's not for you bangungot. to identify them, it's for them to identify you. No? Your Honor, wala po kasi akong maalalang transaction Well, at saka that's your nakapas. option to deny. What we're establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at ninename drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siya nagmamay-ari, bagong may-ari nung number 30 Tamarin Street sa South Forbes. Yun lang naman It's not for you to be able to, hindi naman ikaw ang witness against them I don't know if I'm correct, Secretary Bida, kindly help me out, or Dong, PG Dong. Tama ba yun? Wala siyang karapatan na i-identify yung nagturo sa kanya? Opo. Ang right to confrontation ho kasi, kung yun ho ang iniisip ni Mr. Discaya, will come at the appropriate time. But for purposes of identification, ang kakailanganin lang po ay yung taong mag-identify dun sa taong kikilalanin. Thank you, PG Dong. Sige, say your piece. Your Honor, gusto ko po sana ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahal ang presyo ng lupa. Hindi ko naman sasabing bumili ka Hindi naman yan nila sinasabi, ikaw ang bumili. Anyway, that's it, Ang sabi, Mr. Chairman, contractor daw. Ikaw daw ang contractor, yun ang sabi. Hindi sinabing ikaw ang bibili. Your Honor, hindi pa po kami nakakapasok sa South Forbes Park. Settled na yan. Isang beses. Opo. They pointed to you, they identified you, and you are denying. Period.
Mr. Chair, follow-up question. Yes, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Miss, yung mas malayo sa akin, may nabanggit kayong law firm na kasama nung pagpapaalis sa inyo at pagpasok ng bagong may-ari. Aling law firm po iyon, for the record? Let me just check po my email, Your Honor. Tapos pakisabi na lang sa aming komite through the chair para lang mabuo namin yung sinasabi. For that niyo. matter, kung Yes, alam Mr. nyo Chair. rin, ang sinasabing si Speaker, pero si Speaker ba ang nasa deed of absolute sale? Kung hindi, sino? Kung alam ninyo. It's Golden Peasant po. Golden Peasant Holding Corporation, di ba? That is. Na ang major stockholder, isa nangangalang Paras. Hindi ko lang po sigurado. Yes. But for the law firm, it's Ocampo Manalo Valdez Lim. Salamat po, Mr. Chair. Una, a point of information lang. Nabanggit po kasi kanina na dapat sana fina-flag na ng COA yung mga iniimbestiga ng aming komite na flood control projects, either na ghost or substandard. No, yung sinabi kanina ni Senator Kiko. So, yung point of information dyan ay, in fact, ang COA ay nakapag-flag na ng 4 na proyekto sa Bulacan amounting to a total of 330 million pesos. So baka habang dumadaan ang panahon ay mas marami pang mafa-flag ang COA. So yung mga unang mga tanong ko po, follow-up questions Mr. Chair sa DPWH. Kaugnay po yung anong resulta ng audit o investigasyon na ginagawa ng department dun sa mga ghost or defective na flood control projects. So yung mga nabanggit nyo na po kanina, Yusek Bisnar, na isumite na po ito yan sa ICI. Tama po ba? Your Honor, after po nung technical inspection and assessment, meron pong internal audit within DPWH. Ito naman po more of yung mga documents and payment billings ang titingnan. After nito po, saka po ipapadala sa ICI, Your Honor. Okay po. So hindi pa po. May time frame po ba kayo para mag-submit sa commission? We will do it as much as possible because ang figure po na pinag-uusapan is around 292. 292 projects? Out of the 337, Your Honor. Opo. And within this month po ba yon or within the first quarter of the year, ano po yung horizon na tinitignan nyo to submit to ICI? Within first quarter po. Within the first quarter. Your Honor, what we'll do is kung ano po yung matapos, Yes. submit na po kami kaagad sa ICI. Hindi na po namin hihintayin matapos po lahat. So we will submit as as IAS is finished. So pwede pong batch by batch, Yes, Your sunod-sunod. Honor. And then sa Ombudsman, within the first quarter din po ba kayo magsasubmit or mas maaga or mas late pa doon? Your Honor, yung ICI po ang magre-refer po sa Ombudsman. Alright, salamat po, Yusek. And ilan po yung dapat maasahan ng publiko? Yung mga nanonood nitong hearing, yung mga nagalit, yung mga umasa, yung mga nagrally, yung mga nagsumbong, both sa Senate Blue Ribbon at saka sa executive. Ilan po yung aasahan ng publiko na mga contractor sa private sector at opisyal sa public sector na makakasuhan? Your Honor, kasi po gaya po nitong 416 na ito na nai-announce pero hindi pa po tapos yung technical inspection and assessment at saka po yung internal audit. Mahirap po magbigay ng number kasi po baka po gano'n naman po, may i-expect na naman po yung public. Pero what we're reassuring po, the public and this committee is lahat po ng pwedeng gawin ng department para suportahan po yung effort ng ICI ay ginagawa po namin. Well, I would agree, Mr. Chair, na parang double-edged sword yung expectation. Kasi baka, lalo na kung magbibigay ng petsa, umasa, baka pag lumampas, mabigo. Pero merong aspetong, siguro positibo din yung expectation na mas magiging solid yung pag-asa ng publiko na magbubunga talaga itong aming investigasyon sa Blue Ribbon, magbubunga ang internal investigation ng department, magbubunga ang mga proseso sa ICI at saka sa Ombudsman. So, siguro naman, tulad ng sinabi nyo, magsasubmit kayo sa ICI in batches of cases. Meron ba kayong sense na ano yung magnitude ng pwedeng i-anticipate man lang ng publiko na makakasuhan? Tens of contractors and officials ba? Dose-dosena ba? Aabot ba sa 100? Ano yung sense po ng department as of now? Your Honor, yung capability po ng internal audit service ng DPWH will be maximized po
para po to look into this 416 projects. In fact po, meron pong effort na hire nga po ng additional accountants and even engineers for yung quality assurance unit. And auditors po. Opo, auditors and accountants. Para po mas mapabilis po itong process natin. And sa ngayon po, sa mga proyektong at least na kompleto nyo na yung internal audit, ilan na ang maaasahan ng publiko na either na posibleng makasuhan bunga nitong internal audit at investigasyon ng department? I cannot give an exact figure, Your Honor. The range But is... we will submit a report on this matter para po mas accurate po yung maibigay namin na data. Magsasabit po kayo sa aming komite. Yes, Your Honor. Mga kailan po matatanggap ng aming chair yung report ng department? Within the month, Your Honor. Within this month. Okay. Yes. Salamat po, Yusek. Tapos, follow-up sa ilang naunang interpelasyon na. Itong pinag-usapan at iniintindi naming coordinates, magkakaibang klaseng mga coordinates. Anong epekto ng balitang hindi tama ang coordinates na ginamit sa pagtunto ng mga posibleng ghost at saka substandard projects? Ano yung naramdaman ng department na epekto ng ganon? Una po, dahil po mali yung location coordinates na ibinigay at ginamit ng mga nag-validate. Siyempre po, ang effect po noon is na-mislead po sila into the wrong locations. And even po yung report na isinubmit nila is basically mali rin po kasi mali na kagad yung location coordinates na pinagbasihan po nila ng inspection po nila. So, ang effect po nito is basically po, we will restart all over. Kung natapos na po natin yung 1/3 ng 30,000 flood control projects in the last 10 years, and then i-reassess naman po natin to. Just to be sure po na with our data. So dahil po na mislead, Mr. Chair, so it did a disservice, hindi lang sa paghanap ng komiteng ito at ng ibang investigating bodies ng katotohanan, pero on top of, in effect, nanakaw yung buwis ng publiko, lalong binaha nung bumagyo, dagdag pang naloko, at least para malaman ang postmortem, kung ano yung totoong kwento. Dahil mali yung mga naging report, parang lalo pang natamaan yung reputation ng department or ng executive as a whole, ng gobyerno as a whole. And at dahil kailangan nyo palang i-restart ulit yung 1/3 nyo nang natapos na out of the 3,000 projects na pag-audit, pag-imbestiga, significant po yun, no? 1/3 already. Uulitin nyo pati iyon, bukod sa 2/3 na hindi pa nasimulan. So, parang nasayang din, no? Yung effort, yung energy, yung resources ng department, Mr. Chair. Tama po kayo, Your Honor. Okay, so hindi po maliit na damage, no? All around. Nung iniimbestiga na lahat ito last year ng iba't ibang bodies, nasa DPWH naman na yung mga MIPS na start, intermediate, and pati po yung infra-track, di po ba, Yusek? Lahat po yun ay nasa DPWH, Your Honor. Opo. So, bakit di yun yung ginamit ng department sa unang validation pa lang? Parang ngayon lang lahat ito nalalaman. Sige. Yes, Mr. Chair, Yusek Bernabe. Yes, ma'am. Because I think nung initially po, nagbuo nga po ng team itong ICI, composed of the AFP, PNP, and DepDev. And they relied on the coordinates dun po sa Sumbong sa Pangulo. So they followed that Sumbong sa Pangulo coordinates, which is the MIPS coordinates. I see. So pati yung AFP at PNP na mislead sa simula, pati sila na mali sa report dahil dito. Yun po yung kanilang pinuntahan po, yung MIPS Yes. coordinates po. Bale po, the DPWH is also coordinating with ICI to give technical support. Pero po ito pong 421 talaga ay sa ICI po ito na task and And pati po yung AFP at PNP, dagdag sa marami na nilang trabaho, kailangan nilang sumama ulit sa DPWH, ulitin yung pag-audit, investigate sa mga 1/3 of the total number of projects. Possibly po. Possibly. So pati po sila nabanatan. Yes, Mr. Chair. Mr. Chairman, just one quick interjection. During the hearing of the Committee on Justice of the Senate, the ICI, the chairperson, as well as secretaries, Babes, mentioned that there were 400 plus ghost projects. So you're saying that the ICI was also misled? They
Ang, based on the wrong information. Mr. Chair, yun po. The coordinates they used was the MIPS. So that now we have to revalidate using also the coordinates of the infratrack to ensure that indeed if it is ghost or it is in a different location, Mr. Chair. Which, black eye, ang nangyari, pati sa ICI bilang investigative body. Dahil mali ang mga coordinates na ginamit at sinasabing 400 ang ghost project, na muka hindi pala tama. At ngayon, muli ninyong binubusisi. That is correct, Mr. Chair. Salamat, Senator Kiko. So talagang, and of course, kung ganyang karami o lahat, halos ng mga investigating bodies ay minimislead, malamang ibig sabihin may pinagtatakpan talaga, no? Sa buong proseso nito. I really, Mr. Chair, I really can't help feeling na may hindi nag-a-add up. Kaya katulad ni Senator Kiko, yung ni-raise nilang intervention in the earlier round, sang-ayon talaga ako na dapat bahagi ng usaping ito yung pagtingin, di lang sa ghost projects, pati sa mga substandard na projects na dun may corruption din na probably nangyari. So, follow up ko naman po sa Department of Justice. So, will it, Yusek Mark? Okay. So, I'll continue to ask the questions of the department kay ating Prosecutor General Fadulion. Ano naman pong epekto nitong issue din, yung sa coordinates, sa mga kasong isasampa dun sa mga suspected na corrupt? Well, sa ngayon po, Mr. Chair, as far as the cases that we have already and we are conducting investigations, hindi naman po siya maapektuhan, no? Pero in a way, it would have made things a bit faster. Kasi ang mangyayari ho niyan, ito hong mga cases na inimbestigahan ng department is the product of the work of law enforcement pertaining to the NBI. So sila po yung talagang pumunta dun sa site at chinek at binalidate isa-isa kung talaga pong ghost projects ito o hindi. But I guess with the data and information coming from the DPWH, which would be more accurate, then it would facilitate and make the investigations and the gathering of evidence faster. Pero sa ngayon po naman, based on the cases that were referred to us by the NBI, gumagalaw siya kasi hindi naman po siya dependent doon sa data na nakala po doon, yung binabanggit po ngayon ng DPWH. So, para hindi rin ma-mislead pati yung NBI, and yung kasasabi nyo lang po, PG Fadulion, assurance na may bahaging investigasyon led by the DOJ na hindi mamimislead nitong mga corrections na kailangan nating gawin sa mga datos na basehan ng mas technical siguro na investigasyon at auditing na pinamumunuan naman ng DPWH. Yes, Mr. Chair, Madam Senator. Kasi po ang mangyayari ngayon yan is yung binabanggit nga po ng DPWH, the submissions that they have of whatever data they gather is brought to the ICI. And then any investigation that the ICI sees is needed or may be conducted is referred to the Office of the Ombudsman. The Department of Justice po, gumagalaw po siya ng sarili niya. In coordination, we still coordinate with the ICI and with the Office of the Ombudsman. Pero ito po mga kaso na ginagawa po natin at iniimbestigahan po natin, ay batay po sa pagsusuri na ginagawa ng NBI upon the directive of the DOJ po. So in a way po, dalawang parallel Yes. na fact-finding or investigation or auditing. Opo, at dagdag ko na lang po na syempre kung ano po yung naimbestigahan namin since kino-coordinate namin sa ICI at sa DPWH, nakakabawas na po yun dun sa datos na kailangan pa nating ituring na ghost projects kasi at least ito po ay may mga kaso na pong gumagalaw. Okay, salamat po, PG Fadulion. Again, that's reassuring para marinig ng ating publiko na kahit minsan parang one step backward or may pag-uulit, may pag-retrace ng steps na kailangan mangyari, meron din namang 1 or 2 steps forward. And yung pong timetable ng NBI at saka ng DOJ ba, medyo ka-pacing nung sa DPWH, ICI, Ombudsman na within some makukompleto na by the end of this month or some or most or all within the first quarter? Meron na rin po ba kayong parang first batch na mga cases na medyo mahihinog na at magbubunga na ng some kind of resolution para sa ating publiko? Mr. Chair, for the information of the body, as mentioned by the Secretary po, we already referred 2 cases to the Office of the Ombudsman which have been filed with the Sandigan Bayan. These are 2 cases for malversation of public funds. And there are 3 cases. This also involves yung ghost projects, no, involving yung Sims Construction in Bulacan. These 3 cases are also due for resolution. The resolution will be out anytime within the week po. No? So there are a total of 5 cases. At the same time, there are 6 cases in different stages na kung saan
patapos na po yung preliminary investigation, yung iba naman po ay ongoing. Pero we hope to be able to finish them well before the end of the month. And we have 3 new cases which were sent back to us. Ito po yung referred din naman ng Department for Plunder to the Office of the Ombudsman. This was returned to us last week. And within the week, the subpoenas for these cases para dun sa preliminary, pag-usad ng preliminary investigation ay may lalabas na po itong linggo na to. Salamat, PG. So again, maaasahan ng publiko natin na may mga significant na hakbang pasulong sabi nyo, yung iba by the end of the week, yung iba naman by the end of the month. So mga konkretong hakbang forward na pwede pong subaybayan ng ating mga kababayan. Okay, salamat po, PG. Balik po ako sa DPWH. Patuloy pa rin po yung investigasyon ninyo. Tama po ba? That is correct, Madam Chair. Kasi nga, sabi nyo batches by batches hanggang matapos yung audit at investigation sa lahat ng mga suspected na ghost or substandard projects. So, ano pong ginagawa ng DPWH para ingatan yung budget ng inyong department at siguraduhin hindi na, or in largest part, hindi mananakaw ang pera ng taong bayan? Madam Chair, insofar as the budget preparation is concerned, no, our planning undersecretary is already crafting a new way of formulating the DPWH net. No, so hindi na po siya yung dati po nga na merong mga formula na ginagamit on the allocables that has been scrapped. And meron na pong bagong formula na gagamitin to ensure po that the budget will be used more wisely. Of course, for implementation, yun nga po yung mga reforma na aming ginagawa. As of now, yung pong transparency portal ang aming nilaunch wherein we will, all the data of all projects, including pictures and the contracts, are available to the public. No, later on po, we are in the process of procuring satellite images para po meron pong satellite images for each contract, each project. And this will be available to the public. No, so that way po, mabawasan ng mga human intervention, human interference, and to ensure that all the projects are monitored by not only by us, but general public po. Sabi niyo po, Yusek, wala ng allocables. So both yung term at yung practice, sinusubukan yung siguruhin na wala na yon sa sabi niyong new way of crafting the DPWH budget. That is correct, Madam Chair. Okay, and then maglo-launch kayo ng transparency portal. So tulad namin dito sa Senate, tulad ng executive. Yung mga portals kaya nito, they will be able to speak to each other para mag-validate, cross-reference sa isa't isa sa mga data? Yes po. Actually, ma'am, launch na po siya, Madam Chair. We can already access it. And we are continuing to populate the data in the transparency portal. At sorry, go ahead, Yusek. Yes po. All the data po in the portal comes from the PCMA. So lahat po sila nag-uusap po sila. No? Except now for the images, satellite images, wherein we have entered MOA with the PhilSA para po sila ang mag-supply sa amin ng mga images after we have procured the same. And yung satellite images na yon, may kasama na silang coordinates, whichever kind of coordinates. Pero talagang kung ano yung coordinates, kahit sinong mamamayan, pwedeng mahanap dun talaga sa eksaktong longitude at latitude na yan. Kasi kahit sabihin, actually, the project was 1-point-something kilometers away. Hindi yun lang. Malayo-layo ang 1-point-something kilometer. Hindi po yan meter or di po ba? Kilometer rin po yan. So, but yung satellite images, kasama na yung actual na coordinates. That is correct, Madam Chair. Okay po. Huling tanong ko po sa ngayon sa DPWH, Mr. Chair. Last week po lumabas yung balita na nagkasunog sa DPWH office sa Baguio. Sabi ni Mayor Magalong, sensitive documents were lost in that fire. Dahil lumalabas po na dun mismo sa record section nagsimula yung sunog na iyan. So, dun sa ganyang statement ni Mayor, lumalabas po ba na arson ang nangyaring iyon? So, sadya pong hindi nasunog pero sinunog yung records na iyon? Madam Chair, as to the final report, as to the cause of the fire, it has yet to be determined by the BFP. However, we have here a list of all the affected documents, and it appears that wala naman pong sensitive documents, and all of which we have copies of. Okay, so mali ba si Mayor Magalong? Dahil sinabi nilang sensitive documents ang nawala. Na-reassure nyo na ba sila na those are not sensitive at may kopya po kayo? Yes, Madam Chair. We have a list here, and we have the copies that we can submit to the honorable body po. Please do through our chair. At may investigation po bang underway din ang department para matukoy either kung sino ang nagsunog sa opisina or at least paanong nasunog yung opisinang yon? Yes, Madam Chair. We have sent a team the past week nung nangyari po yung incident, and they are working closely with the BFP to determine the cause of the fire, Madam Chair. May initial na po bang lumalabas na possible causes of that fire?
Wala pa po, Madam Chair. Wala pa rin. Eh di ba last year may nasunog na rin na isa pang DPWH office? Hindi ako nagkakamali doon sa Quezon City. Yes dito po, sa yun Metro po yung Manila. So, Bureau of Research and Standards. yes Madam po. Chair. So, bakit hindi po tayo mas nag-ingat pagkatapos? Kasi sa halip na mapigilang maulit ang isang Quezon City DPWH, naulit pa nga, DPWH Baguio naman. And these are two areas na lumalabas dito sa Blue Ribbon investigation namin.
Mr. Chair. Yes, Madam Chair, kaya po patuloy po ang aming investigasyon to find out po ang actual cause. We don't want to speculate as of the moment, but at least po we can assure everyone that all the documents are accounted for and there are no sensitive documents that are affected. In fact, puro po itong mga lumang dokumento po. I can appreciate that po, Mr. Chair, pero of course hindi natin masisi yung publiko na mag-speculate nga. May mga